Huwag mo akong hawakan. Malamig na binitiwan ni Leo ang kamay ng kanyang ina, habang ang libu-libong matang nakatingin sa kanila ay tila mga haring humusga sa isang magnanakaw. Sa likod nila, naka-flash sa malaking screen ng Grand Ballroom ang isang check na may pangalan ni Imelda. Bayad umano para ipalaglag ang sarili niyang anak, 16 na taon na ang nakararaan. Kaya ba hindi mo ako kayang mahalin ng buo, ma? Dahil ginamit mo lang akong pambala para makahotot sa mga laurel. Ang bawat salita ni Leo ay tila punyal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Imelda. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na pulo ng kalyo, hiwa ng kutsilyo at paso ng mantika. 16 na taon niyang pinuno ng sugat ang mga kamay na iyon para lang maitaguyod ang nag-iisa niyang anak. Nagluto siya mula madaling araw hanggang gabi sa isang maliit na karinderiya sa tabi ng kalsada para mabigyan ng maayos na buhay si Leo. Ngunit ngayon, sa loob ng nagliliwanag at marangyang ballroom ng Royal Culinary Academy sa Manila, ang mga kamay na yon ay tinitigan ng kanyang sariling anak na parang marumi at nakakadiri. Anak, Leo, makinig ka sa akin. Panginginig ng boses ni Imelda, halos hindi makahinga dahil sa sakit. Hindi ko alam kung ano yung nasa screen. Wala akong tinanggap na pera. Kahit isang kusing, wala! Ilang minuto pa lang ang nakalipas, punong-puno ng pagmamalaki ang puso ni Imelda. Nakatayo si Leo sa entablado, pinararanghalan ng full scholarship matapos manalo sa kompetisyon gamit ang kanilang sikretong recipe ng kaldereta. Sa mismong VIP table, naroon si Frederico Laurel, ang bilyonaryong nagtatag ng Scholarship Foundation at ang lalaking minsan niyang inibig 16 na taon na ang nakararaan. Nang tikman ni Frederico ang kaldereta, nakita ni Imelda ang paglaki ng mga mata nito. Nakilala ng lalaki ang lasa. Ang pamilyar na sipa ng sili at tamis ng kamatis na silang dalawa lamang ang nakakaalam kung paano timplahin. Hahanapin sana ni Federico kung sino ang ina ng bata, subalit bago pa man magtagpo ang kanilang mga paningin, biglang namatay ang ilaw. At pagbukas ng malaking screen, hindi ang mukha ni Leo ang bumungad, kundi ang isang lumang dokumento. Isang kontratang naglalaman ng kasunduan na babayaran siya ng milyon-milyon para ipalaglag ang sanggol sa sinapupunan niya at lumayo kay Federico. Bulungan. Tawanan. Mga matang mapanghusga mula sa mga taong nababalot ng ginto at diamante. Ibinaling ni Imelda ang kanyang paningin sa malaking screen. Ang pirma sa ibaba ng tseke, pangalan niya ang nakasulat, pero hindi niya kailanman nakita ang papel na yon. Paano magkakaroon ng ganyang dokumento? Sino ang gumawa niyan? Sa gilid ng entablado, nahagip ng kanyang paningin ang isang lalaking nakatayo malapit sa control booth. Si Tomas, ang enkargado ng pamilya Laurel. Walang gulat sa mukha nito. Payapa lamang itong nakatingin sa kaguluhan na parang isang palabas na siya mismo ang nagdirect. Bakit? Kasikatan ba ang gusto mo, ma? O gusto mo lang makapaningil na yon dahil buhay ako? Puno ng galit ang mga luha ni Leo. Sa edad na 16, hindi pa sapat ang kanyang pangunawa para labanan ang kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ang tanging nakikita niya ay ang patunay na ang kanyang buhay ay isang transaksyon lamang para sa kanyang ina. Hindi totoo yan! Sigaw ni Imelda, hindi na inintindi ang iya. Lumapit siya at sinubukang yakapin ang anak, ngunit marahas siyang itinulak ni Leo. Sa VIP table, mabilis na tumayo si Federico. Ang mukha ay namumutla at puno ng pagkalito. Imelda? Usal niya. Parang hindi makapaniwala na ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay nasa harap niya ngayon, binabato ng putik sa mismong kumpanya niya. Akmang lalapit si Federico upang pigilan ang kaguluhan. Nais niyang marinig ang panig ni Imelda. Gusto niyang malaman kung anak ba niya ang batang nasa entablado.
Ngunit bago pa siya makahakbang, umalingaw-ngaw ang matigas at maautoridad na boses mula sa kabilang upuan. "Security!" Sigaw ni Doña Carmen, ang ina ni Federico. Tumayo ito ng tuwid, hawak ang kanyang tungkod, ang mukha ay nanlilisik sa galit. "Ano ang ginagawa ninyo? Bakit ninyo hinahayaang sirain ng isang manloloko ang gabing ito? Ilayo niyo ang babaeng yan. Bawiin ang scholarship ng batang yan. Hindi tumatanggap ang pamilya Laurel ng mga manghuhuthot." "Ma, teka lang. Kailangan nating malaman ng totoo." Pagpisil ni Federico, ngunit mariin siyang tiningnan ng kanyang ina. "Anong totoo, Federico? Hindi pa ba sapat ang ebidensya sa harap mo? Nakuha na niya ang pera noon at ngayon, ginagamit niya ang bata para makakuha ng mas malaki." Sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Dalawang malalaking gwardiya ang agad na lumapit at hinawakan si Imelda sa magkabilang braso. "Bitawan ninyo ako!" Nagpupumigla si Imelda. Ang mga paa ay kumakayod sa sahig. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang kay Leo. "Leo? Anak, pakinggan mo ang mama. Hinding-hindi kita ipagpapalit sa kahit anong halaga. Ikaw ang buhay ko." Ngunit umiling lang si Leo. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko." Bulong ng bata, bago niya hinubad ang gintong medalya ng scholarship mula sa kanyang leeg at padabog na ibinagsak sa sahig. Tumalikod si Leo at tumakbo pababa ng entablado. Pilit sinisiksik ang sarili palabas ng malaking pintuan ng ballroom kung saan bumubuhos ang malakas na ulan ng gabi. "Leo! Huwag mo akong iwan!" Isang pambihirang lakas ang sumibol kay Imelda. Kinagat niya ang braso ng isang gwardiya at malakas na itinulak ang isa. Nakawala siya. Hindi niya inintindi ang mga nakakalat na upuan o ang mga matataas na taong napapatili ng mabunggo niya. Ang mahalaga lang ay maabot niya ang anak. Tumakbo siya ng buong bilis, ang kanyang lumang sapatos ay nadulas sa makintab na sahig, ngunit pilit siyang bumangon. Nang makalabas siya ng malaking pinto ng hotel, sinalubong siya ng nakakapasong lamig ng hangin at malakas na buhos ng ulan. Wala na si Leo. Tanging ang madilim na kalsada at mga sasakyang dumadaan ang kanyang nakita. Humakbang siya pababa ng hagdan ng hotel, basang-basa, umiiyak, sumisigaw ng pangalan ng anak. Ngunit bago pa siya makalayo, mahigpit siyang hinawakan ng mga humabol na gwardiya at marahas na itinulak palabas ng perimeter ng gusali. Nawala ng balansa si Imelda at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa magaspang na kalsada. Ang ulan ay walang pangingiming humampas sa kanyang muka, kasabay ng kanyang masakit at paos na paghagulgol. Tumingin siya sa ibaba. Sa isang maliit na sanaw ng tubig malapit sa kanyang mga kamay, naroon ang gintong medalya ni Leo, agsimbolo ng lahat ng kanilang pangarap na itinapon na lamang ng kanyang anak dahil sa isang kasinungalingang hindi niya alam kung saan nagmula. Niyakap ni Imelda ang malamig at maputik na medalya sa kanyang dibdib. Sa gabing ito, hindi lang ang kanyang dignidad ang pinatay sa harap ng maraming tao. Nawala rin ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya patuloy na humihinga. Nawala sa kanya ang anak niya. Sumisikip ang dibdib ni Imelda habang naglalakad siya pabalik sa eskinita ng kanilang barangay. Basang-basa pa rin siya ng ulan. Nanginginig ang buong katawan hindi lang dahil sa lamig, kundi sa bagsak ng kahihiyan. Sa labas ng mga sari-sari store, nakita niya ang kanyang mga kapitbahay na nagkukumpulan, nakatitig sa kani-kanilang mga cellphone. Nang dumaan siya, biglang tumahimik ang paligid. May mga bumulong, may mga umiwas ng tingin, at may mga tahasang tumitig sa kanya na tila ba nakakita ng isang kriminal. Mabilis na kumalat sa internet ang video ng Dabi ng Parangal. Ang marang,
Yang ballroom na nagtapon sa kanya ay naging mitsa ng kanyang paghuhusga sa sarili niyang komunidad. Tumakbo si Imelda papasok sa kanyang maliit na bahay at mabilis na isinara ang pinto. Sumandal siya rito, unti-unting napaungol sa sakit habang dumidribol ang tubig ulan mula sa kanyang buhok patungo sa sahig. Walang ilaw. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na asul na liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone na nakalapag sa lamesa. Nanginginig ang kanyang kamay nang pulutin ito. Tumatawag si Leo. Leo! Anak, nasaan ka? Mabilis niyang sagot. Halos maubusan ng hininga sa pananabik. Ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Taming ang tunog ng mabigat na paghinga ng bata at ang ingay ng ulan sa labas ang naririnig. Leo, pakiusap. Makinig ka kay mama. Wala akong alam sa checking yon. Mag-usap tayo, anak. Umuwi ka na? Nagluto ako ng paborito mo? Huwag mo na akong tawaging anak. Bumasag ang boses ni Leo. Basag at puno ng puot. Nahihiya ako, ma. Nahihiya ako sa lahat ng tao. Nahihiya ako na naging nanay kita. Huwag mo na akong hahanapin. Para sa akin, wala na akong ina. Leo? Gulantang nasigaw ni Imelda. Ngunit ang sunod na narinig niya ay ang mahabang tunog ng naputol na linya. Sinubukan niyang tawagan muli ang numero, ngunit hindi na ito maabot. Ni-block na siya ng sarili niyang anak. Pinatay na nito ang telepono. Nabitawan ni Imelda ang kanyang cellphone. Parang gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Humakbang siya patungo sa maliit na silid ni Leo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang bukas na cabinet. Winalisan nito ng laman. Ang mga lumang t-shirt at pantalon ng bata ay wala na. Ngunit may isang bagay na naiwan sa sahig. Iyon ang lumang uniform ni Leo sa high school. Ang uniform na may sulsing kulay asul sa balikat na tinalupan ng tahi ni Imelda noong nakaraang buwan dahil napunit sa laro. Hinawakan niya ang tela. Napakaraming gabi na puyat siya para lang laban at plansahin ito upang hindi magmukhang kawawa ang anak sa paaralan. Ngayon, nakahandusay ito sa sahig na parang basahan na walang halaga. Dito na bumigay si Imelda. Napaluhod siya. Niyakap ang sulsing uniforme ni Leo at isinubsob ang mukha rito. Ang bango ng kanyang anak, amoy ng sabong panlaba na pinag-ipunan niya, ay naroon pa rin. Patawad, Leo. Patawad kung naging mahirap lang si mama. Patawad kung hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko. Umiiyak niyang bulong sa dilim. Humihingi ng tawad sa kasalangang hindi naman niya ginawa. Habang nalulunod sa sariling luha, isang liwanag ng headlight ng sasakyan ang dumaan sa bintana. Sinundan ng tunog ng marang, yang makina na huminto sa harap ng kanyang bahay. Si Frederico. Narinig ni Imelda ang mga yabag ng sapatos sa basang lupa, kasunod ng marahas na kumatok sa kahoy na pinto. Imelda! Buksan mo ito! Pakiusap! Magkursap tayo! Sigaw ni Frederico mula sa labas. Puno ng pag-aalala ang boses nito. Ngunit para kay Imelda, ang boses na yon ay paalala lamang ng lahat ng kasinungalingang sumisira sa kanyang buhay ngayon. Kung hindi dahil sa mga laurel, hindi hihantong sa ganito ang anak niya. Hindi gumalaw si Imelda. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig. Yakap ang uniforme ni Leo sa tabi ng lamesang may nakahandang malamig na ulam na hindi na nagalaw. Hindi niya binuksan ang pinto. Hahayaan niyang mapagod si Frederico at umalis. At sa huli, pagkalipas ng ilang oras, tumahimik din ang paligid. Taming ang tunog na lamang ng ulan ang natira. Dumating ang umega ng walang dalang pag-asa. Walang tulog si Imelda. Nakaupo pa rin siya sa sahig nang sumikat ang araw. Tuyo na ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Isang mahinahong katok ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang marahas na katok ni Frederico kagabi.
Mas formal ito at may ritmo. Tumayo si Imelda. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang mukha, at pinilit na maging matatag. Akala niya ay si Leo na ang nagbago ang isip, ngunit pagkabukas niya ng pinto, isang lalaking naka-Amerikana na may hawak na mamahaling leather folder ang sumalubong sa kanya. Magandang umaga, Aling Imelda. Malamig na bati ng lalaki, sabay abot ng isang business card. Ako si Ate Valderrama, ang legal counsel ng pamilya Laurel. Narito ako upang dalhin ang kasunduan na magbibigay daan sa pananahimik mo, kapalit ng iyong pirma. Tiningnan ni Imelda ang papel na inilapag ng abogado sa kanyang lumang lamesang kahoy. Isang kasunduan. 1,000,000 piso kapalit ng kanyang pag-alis sa Maynila, pagbawi sa anumang reklamo, at pag-amin na kinuha niya ang pera 16 na taon na ang nakararaan upang hindi na maging malaking issue sa media ang nangyari sa parangal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento. Sa harap ng gulat na mukha ni Ate Valderrama, hinawakan niya ang magkabilang gilid ng papel at marahang hinati ito sa 2. Pagkatapos ay sa 4. Pinunit-punit niya ito hanggang sa maging maliliit na piraso sa kabinitawan. Naladlag ang mga puting papel sa ibabaw ng mamahaling sapatos ng abogado. Sabihin mo sa amo mo. Mahinahon, ngunit mariing pahayag ni Imelda. Hindi nabibili ng pera ang pagkatao ko. At lalong hindi mabibili ng pera ang anak ko. Nang umalis ang abogado na puno ng galit, hindi na nag-aksaya ng oras si Imelda. Binuksan niya ang kanyang maliit na alkansya, kinuha ang natitirang barya at ilang nukot na papel na pera, at sumakay ng jeep patungo sa eksklusibong subdivision kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Laurel. Hindi naging madali ang makapasok. Hinarang siya ng mga security guard sa dambuhalang bakal na gate ng subdivision. Ngunit hindi siya natinag. Tumayo siya sa tapat ng gate, matigas ang paninindigan hanggang sa napilitan ng mga ito na tawagan ng mansyon. Sa huli, pinayagan din siyang makapasok sa utos na rin ni Frederico na nalaman ng kanyang pagdating. Pagpasok ni Imelda sa marangyang sala ng mansyon, tila ba lalo siyang lumiit sa gitna ng matataas na kisame, mga mamahaling chandelier at mga antigong kasangkapan. Nakaupo sa marangyang sofa si Doña Carmen, marahang humihigop ng tsa. Sa kabilang panig naman ay nakatayo si Frederico, gulong-gulo ang hitsura. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo ang asawa nitong si Patricia, formal at elegante, habang tinititigan si Imelda ng may kakaibang emosyon sa mga mata. Isang kasambahay ang lumapit at naglapag ng isang basong orange juice sa tapat ni Imelda. Tiningnan lang ito ng babae. Hindi niya ito ginalaw. Nanatili siyang nakatayo, tuwid ang likod, habang ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at paso ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. "Bakit ka pa naparito?" Malamig na simula ni Doña Carmen. Hindi man lang binaba ang kanyang tasa. "Hindi ba sapat ang alok ng abogado ko para tuluyan ka ng lumayo? Huwag mo nang gamitan ng bata para makakuha ng mas malaking halaga mula sa amin." "Hindi ko kailangan ng bariya ninyo," sagot ni Imelda. Matatag ang kanyang boses kahit nang inginig ang kanyang buong katawan sa galit. "Naparito ako dahil gusto kong malaman kung sino sa inyo ang nag-imbento ng tsekeng yon. Sino sa inyo ang nagnakaw sa anak ko?" Tumingin si Frederico sa kanya, puno ng lungkot at pagdududa ang mga mata. "Imelda, pakiusap. Maging tapat ka naman. Kung wala kang kinuha, bakit may bank account na nakapangalan sa'yo na naglalaman ng eksaktong halaga 16 na taon na ang nakararaan? Binuhat ko ang sakit ng pag-iwan mo sa akin. Huwag mo namang palabasin na kami pa ang may kasalanan." Nasaktan si Imelda sa narinig. Ang lalaking minsan niyang inasahan na magtatanggol sa kanya ay ang una naniwala sa pekeng papel. "Kailanman ay hindi ko binalak na iwan ka, Frederico.
at hinding-hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa kahit anong halaga ng pera. Kung may account man, hindi ako ang nagbukas niyan. Sinungaling! Bulyaw ni Doña Carmen sabay tayo at hampas ng kanyang tungkod sa sahig. Ilabas ang basurang yan! Security, kaladkarin ninyo siya palabas! Akmang lalapit ang dalawang bantay upang hawakan si Imelda. Ngunit biglang tumayo si Patricia mula sa kanyang upuan. Teka lang! Bumasag ang boses ni Patricia, mahinahon ngunit sapat para patigilin ang lahat. Lumapit siya kay Imelda, tinitigan ito sa mata at bumaling sa mga bantay. Bitawan ninyo siya! Maupo ka, Aling Imelda. Humihingi ako ng paumanhin sa inasal ng aking biyenan. Gulat na napatingin si Doña Carmen at Frederico kay Patricia. Bago pa makapagsalita ang matanda, hinawakan ni Patricia ang braso ni Imelda ng may banayad na lakas. Sumama ka sa akin sa labas, Aling Imelda. Mag-usap tayo ng pribado, wika ni Patricia. Susubukan sanang sumunod ni Frederico, ngunit pinigilan siya ng isang sulyap ng kanyang asawa. Dinala ni Patricia si Imelda sa isang tahimik na sulok ng hardin, malayo sa mga mata at tainga ng mga kasambahay at ni Doña Carmen. Doon lumingon si Patricia at huminga ng malalim bago bumulong. Alam kong wala kang kinuha, Aling Imelda. Dahil bago pa man magsimula ang parangal kagabi, alam ko na kung sino ang naglagay ng checking yan sa screen. Napakunot ang no ni Imelda habang pinagmamastan si Patricia. Sa gitna ng masukal, ngunit napakagandang hardin ng mga laurel, tila isang mamahaling estatwa ang asawa ni Frederico, malayo sa imahe ng isang selosang asawa na handang manakit ng iba. Alam kong nagtataka ka kung bakit kita tinutulungan, Aling Imelda. Panimula ni Patricia habang maingat na nilalabas ang isang maliit at kulay pilak na USB mula sa kanyang bulsa. Huwag kang mag-alala. Wala akong interes na makipag-away sa'yo. At lalong wala akong pakialam sa nakaraan ninyo ni Frederico. Kung ganon, bakit? Tanong ni Imelda, nananatiling alerto ang bawat pandama. Huminga ng malalim si Patricia. Dahil pagod na ako sa mga dumi ng pamilyang ito. At higit sa lahat, ayaw kong magamit ang pangalan ko sa isang krimen na wala naman akong kinalaman. Ang kasal namin ni Frederico ay isang kasunduan lamang ng aming mga magulang. Walang pag-ibig doon, kaya wala akong dahilan para magselos. Inilabas ni Patricia ang kanyang tablet at isinaksak ang USB. Binuksan niya ang isang file ng video. Ito ang kuha ng kamera sa control booth ng ballroom bago magsimula ang parangal. Medyo malabo ang kuha, ngunit malinaw na makikita ang isang tauhan sa IT na may kinakausap na lalaki. Nang mag-zoom in ang kamera, lumitaw ang pamilyar na mukha. Si Tomas! Bulong ni Imelda halos hindi makapaniwala. Ang enkargado ng inyong pamilya? Oh, si Tomas nga! Pagpapatunay ni Patricia. Siya ang nag-utos sa IT technician na palitan ng slide na ipapakita sa screen. At pagkatapos nyon, sinubukan niyang burahin ang file sa system. Ngunit mabuti na lamang at may kopya ang head of security na personal kong kinausap. Tomas? Pero bakit niya gagawin yon? Isang pamilyar na boses ang sumabat mula sa likuran ng malalaking halaman. Lumabas si Frederico, ang mukha ay puno ng matinding gulat at pangamba. Kanena pa pala ito sumusunod sa kanila. Tomas ang pangalan ng pinakapinagkakatiwala ang tao ni Mama. Siya ang may hawak ng halos lahat ng transaksyon sa mansyon. Humarap si Frederico kay Patricia. Ang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin. Patricia, patawad. Akala ko talaga kagabi ay ikaw nag-utos niyon dahil isang matipid at malungkot na ni E.T. ang isinalubong ni Patricia sa kanyang asawa. Dahil akala mo ay nagselos ako? Frederico, kilala mo ako.
Hindi ako ganoon kababa para sirain ang buhay ng isang ina at ng kanyang anak para lang sa isang kasal na wala naman talagang halaga sa aking buhay. Yumuko si Frederico. Dinala ng matinding hiya. Ibinaba ni Patricia ang tablet sa ibabaw ng lamesang bato sa harden. Akma niyang kukunin ng USB upang itabi. Ngunit sabay na umabot ang kamay ni Imelda para hawakan ito. Naglapat ang kanilang mga palad. Ang kamay ng kasalukuyang asawa na makinis at walang bahid ng hirap, at ang kamay ng dating kasintahan na magaspang at puno ng sugat ng tadhana. Nagkatitigan ang dalawang babae. Sa sandaling yon, walang galit, walang inggit. Taming ang tahimik na pag-unawa ng dalawang kaluluwang kapwa-biktima ng kapangyarihan at dumi ng pamilya Laurel. Dahan-dahang binitawan ni Patricia ang USB at hinayaan si Imelda na hawakan ito. Kailangan nating malaman kung bakit ito ginagawa ni Tomas. Wika ni Frederico, pilit ibinabalik ang atensyon sa problema. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial. Bilang pangulo ng kumpanya, may kakayahan siyang i-verify ang mga opisyal na dokumento. Titingnan ko kung totoo ang sinasabi mong wala kang binuksang account, Imelda. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipag-usap sa telepo sa isang pinagkakatiwalaang opisyal ng bangko, unti-unting nanghina si Frederico. Ibinaba niya ang telepo at tumingin kay Imelda nang may pagtataka. Aktibo ang account, Imelda? At totoo na dumaan doon ng 5 milyong piso 16 na taon na ang nakararaan? At ang mas nakakapagtaka, nakapangalan talaga ito sa'yo gamit ang iyong pirma at mga personal na impormasyon. Paano mangyayari yon? Halos pasigaw na sabi ni Imelda. Wala akong pinirmahang kahit ano. Wala akong binuksang account sa kahit anong bangko. Napahawak si Imelda sa kanyang ulo, pilit inaalala ang mga nangyari 16 na taon na ang nakararaan. Noong mga panahong nalaman niyang buntis siya, at bago siya tuluyang palayasin ng mga banta ng pamilya Laurel. Bigla siyang natigilan. Parang may malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likuran. Naalala ko na? Bulong ni Imelda, dahan-dahang napaatras. Ano yon, Imelda? Mabilis na tanong ni Frederico. Bago mo ako iwan? Bago ako pinilit na lumayo, lag-apply ako ng trabaho sa isa sa mga subsidiary company ng pamilya ninyo. Si Doña Carmen mismo ang nakiusap na tulungan ako. Hiningi niya ang aking mga orihinal na ID at mga dokumento para daw sa aking employment. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Tumingin ng diretso si Imelda kay Frederico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. At ang bangko kung saan binuksan ang account, Laurel Trust Bank, hindi ba? Ang bangkong pagmamay-ari ng pamilya ninyo. Mabilis na lumakad si Frederico papasok sa opisina ng branch manager ng Laurel Trust Bank. Kasunod si Imelda. Bakas sa mukha ng manager ang matinding kaba nang makita ang pinakamataas na pinuno ng kanilang kumpanya. Agad nitong ipinahanda ang orihinal na dokumento mula sa archive 16 na taon na ang nakararaan. Nang ilapag ng manager ang lumang folder, dahan-dahang binuksan ni Imelda ang mga pahina. Doon ay nakita niya ang signature card at ang aplikasyon para sa pagbubukas ng account. Nakasulat sa itaas ang kanyang buong pangalan, Imelda Rosales. Tingnan mo ito, Frederico. Wika ni Imelda habang itinuturo ang pirma sa ibaba ng papel. Hindi ko pirma ito. 16 na taon na ang nakararaan. Hindi ganyan kaganda ang sulat ko. At tingnan mo ang pangalan ko sa gitna. Lumapit si Frederico at sinuri ang nakasulat. Imelda Ramos Rosales. Basa ni Frederico. Bigla siyang natigilan. Ramos? Ang gitnang pangalan ko ay Reyes. Mariing sabi ni Imelda. Reyes ang apel, yido ng nanay ko sa pagkadalaga. Ang Ramos ay ang apelyido ng tiyahin ko na nagpalaki sa akin. Ang nagbukas ng account na ito ay hindi alam ang totoong impormasyon ko. Gumawa lang sila ng hula
dahil narinig nilang Ramos ang tumataguyod sa akin noon. Napahawak si Federico sa kanyang noo. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas at ito ay mas masakit pa sa inakala niya. Aling Imelda, ang account na ito ay lumago na sa loob ng 16 na taon dahil sa interes. Singit ng manager ng bangko, pilit nagpapalakas loob. Milyon-milyon na po ang laman nito ngayon. Kung inyo pong nanaisin, maaari nating i-withdraw. Bago pa matapos ng manager ang kanyang sinasabi, dahan-dahang ipinatong ni Imelda ang kanyang magaspang na kamay sa ibabaw ng papel. Tinatakpan ang mga nakasulat na numero ng pera. Walang halaga ang perang ito sa akin. Malamig ngunit puno ng emosyon ang boses ni Imelda. Hindi nito kayang ibalik ang 16 na taon na ninakaw ninyo sa buhay ko. Hindi nito kayang bayaran ang bawat gabi na umiiyak ako dahil sa pangungulila sa aking anak. Habang ipinaglalaban ni Imelda ang kanyang karangalan sa loob ng bangko, sa isang madilim at mabahong kwarto ng isang murang motel sa Pasay, nakaupo si Leo sa gilid ng kama. Hawak niya ang kanyang cellphone na patay na ang baterya. Gutom na siya at ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga nangyari. Isang mahinang katok ang nireda sa pinto at pumasok si Tomas. May dala siyang plastic bag na naglalaman ng mainat na pagkain. "Kumain ka muna, Leo." Banayad na wika ni Tomas habang inilapag ang pagkain sa maliit na lamesa. "Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, pero kailangan mong maging malakas." "Bakit ninyo ako tinutulungan, Tito Tomas?" tanong ni Leo. Bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga si Tomas at tinapik ang balikat ng bata. "Dahil naaawa ako sa'yo. Nakita ko kung paano ka tinrato ng pamilya ko. Ang nanay mo, nakita mo naman ang ebidensya kagabi. Ipinagpalit ka niya sa pera noon pa man. At ang tatay mo naman na si Federico, gusto ka lang niyang gamitin para hindi masira ang pangalan ng pamilya Lurel sa publiko. Walang nagmamalasakit sa'yo, kundi ako." Unti-unting pumasok ang kamandag ng mga salita ni Tomas sa isip ni Leo. Ang galit at sakit na nararamdaman ng bata ay naging mitsa para maniwala siya sa mga dinalang dumi ng lalaki. Inilabas ni Tomas ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ng pagkain. "Ano po ito?" tanong ni Leo. "Flight ticket papuntang Davao," sagot ni Tomas. May kasamang mapandayang ngiti. "Umalis ka muna rito sa Maynala. Huwag kang pumayag na gamitin ka nila para sa kanilang mga laro. Ipakita mo sa kanila na hindi ka nila pwedeng kontrolin. Parusahan mo sila sa panloloko sa'yo." Tiningnan ni Leo ang sobre. Natatakot siya. Ngunit ang kagustuhan niyang takasan ang kahihiyan at ang sakit ng pagtataksil ng kanyang ina ay mas matimbang. Samantala, pabalik sa loob ng opisina ng bangko, patuloy na sinusuri ni Federico ang orihinal na loan at account guarantee folder. Iniskan niya ang huling pahina ng aplikasyon kung saan nakalagay ang mga opisyal na nag-apruba sa espesyal na transaksyon na ito. Sa ibabang sulok ng papel, may isang tatak na gawa sa asul na tinta. Isang personal na selyo na may mga inisyal na C.L. Nanghina ang mga tuhod ni Federico. Kilalang-kilala niya ang tatak na yon. Iyon ang personal na selyo ng kanyang ina, si Doña Carmen Laurel, na ginagamit lamang nito sa mga pinakakompidensyal na transaksyon ng pamilya. Nanginginig ang kamay ni Federico habang ibinababa ang papel. Tumingin siya kay Imelda. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa tindi ng gulat at sakit. "Ang aking ina, si Doña Carmen. Siya mismo ang nag-apruba sa pagbubukas ng peking account na ito." Padabog na itinulak ni Federico ang pinto ng pribadong silid-aklatan ni Doña Carmen. Doon, sa ilalim ng marangyang ilaw at napapaligiran ng mga antigong kasangkapan,
Nakaupo ang matanda, tila walang kamalay-malay sa bagyong parating. Tumayo si Imelda sa tabi ni Frederico. Ang kanyang likod ay tuwid at ang mga mata ay puno ng determinasyon. Inihagis ni Frederico ang folder ng bangko sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang malakas na tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ipaliwanag mo ito, ma." Malamig na utos ni Frederico. Tiningnan ng matanda ang folder, pagumarahang ibinaba ang kanyang binabasang dokumento. Walang kahit anong bahid ng takot o pagsisisi sa kanyang mga mata nang makita ang sariling personal na selyo. Tumingin siya kay Imelda nang may matinding pandidiri bago hinarap ang kanyang anak. Bakit ko kailangang ipaliwanag ang isang bagay na matagal nang tapos? Walang pakialam na sagot ni Doña Carmen. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat para sa pamilyang ito. 16 na taon na ang nakararaan, muntik mo nang sirain ang iyong kinabukasan para sa isang babaeng walang pangalan. Isang babaeng mula sa squatter. Kaya nagnakakaw ka ng pagkakakilanlan? Galit na sumbat ni Imelda. Hiningi mo ang mga dokumento ko para daw sa trabaho. Pero ginamit mo yon para gumawa ng peking account at peking kasunduan na ipalaglag ko ang anak ko? Ginamit mo ang kapangyarihan mo para palabasin na ibinenta ko ang sarili kong dugo't laman. At kung ginawa ko ngayon, ano naman? Bulyaw ni Doña Carmen habang tumatayo at humahawak sa kanyang tungkod. Ang mahalaga, lumayo ka. Kung hindi mo kinuha ang pera sa account na yon, hindi ko nakasalanan yon. Ang mahalaga sa akin ay mailigtas ang aking anak mula sa isang linta na tulad mo. Ang pamilya Laurel ay hindi para sa mga taong mabababa ang uri. Sobra na, ma. Mahinahon, nuwit nanginginig sa galit ang boses ni Frederico. Lumapit siya sa lamesa at tinanggal ang kanyang corporate pin mula sa kanyang Amerikana, sabay bagsak nito sa tabi ng folder. Nagbibitiw na ako bilang presidente ng kumpanya. Simula sa araw na ito, wala na akong kinalaman sa pamilyang ito at sa negosyong binuo mo sa pamamagitan ng dumi at kasinungalingan. At hinding-hindi ako titigil hanggat hindi mo nililinis ang pangalan ni Imelda sa harap ng publiko. Gulat na napatingin si Doña Carmen sa kanyang anak bago unti-unting napalitan ng matinding galit ang kanyang mukha. Nagbibitiw ka? Para sa babaeng yan? At bakit ako hihingi ng paumanhin sa publiko? Wala akong kinalaman sa nangyari sa parangal kagabi. Huwag ka nang magpanggap, ma. Sigaw ni Frederico. Ang tsekeng ginawa mo 16 na taon na ang nakararaan am siyang naka-flash sa screen. Sino pa ba ang may hawak na mga dokumentong yon kundi ikaw? Gaga ka ba, Frederico? Galit na sigaw ng matanda habang hinahampas ang kanyang tungkod sa sahig. Ginawa ko ang account na yun noon para tahimik siyang lumayas ng walang ingay. Bakit ko naman ilalabas ang sarili nating dumi sa harap ng mga mamamahayag ng buong bansa at ng mga investor ng kumpanya natin upang pabagsakin ang sarili kong negosyo? Upang sirain ang reputasyon ng pamilya na buong buhay kong pinrotektahan? Hindi ako ang naglagay ng checking yan sa screen kagabi. Isang malaking kabobohan ng isipin na sisirain ko ang sarili kong pangalan. Natigilan si Imelda sa narinig. Bagamat napakasama ng ugali ni Doña Carmen, may punto ang matanda. Ang isang taong lubang nagpapahalaga sa dangal at pera ng pamilya Laurel ay hinding-hindi gagawa ng isang bagay na maglalagay sa kanila sa gitna ng isang pampublikong iskandalo. Hindi si Doña Carmen ang nag-leak ng dokumento, may ibang tao. Isang taong may access sa mga pribadong dokumento ng matanda, isang taong gustong sirain ang pamilya Laurel habang idinadamay ang buhay ni Leo. Si Tomas. Bago pa man makapagsalita muli si Frederico, biglang nanginghinig ang cellphone sa bulsa ni Imelda. Mabilis niya itong kinuha. Ang pangalan ng class advisor ni Leo ang nakalagay sa screen. Aling Imelda? Bungad ng guro. Hingal na hingal at puno ng takot ang boses. Buti po sumagot kayo. Itatanong ko lang po sana kung sinundo ninyo si Leo kanina? Bakit po?
Anong nangyari sa anak ko? Tanong ni Imelda habang unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kanina po kasi, pagkatapos ng klase, nakita ko si Leo na lumabas ng gate. May lumapit sa kanyang lumang van na kulay itim. Akala ko po ay inyo yon. Pero nang lapitan ko para tingnan, bigla nilang hinila si Leo papasok at mabilis na humarurot paalis ang sasakyan. Hindi po yon ang opisyal na school bus. Nabitawan ni Imelda ang kanyang telepono. Ang mahina nitong kalampag sa sahig ay tila tunog ng magpaparating na trahedya. Napatingin siya kay Frederico. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding takot. Si Leo, bulong ni Imelda. Kinuha nila ang anak ko. Natigilan si Frederico sa sinabi ni Imelda. Ang galit na naramdaman niya sa kanyang ina ay biglang napalitan ng pang-inginig ng buong katawan. Agad niyang hinawakan si Imelda sa magkabilang balikat. Anong ibig mong sabihin, Imelda? Sino ang kumuha kay Leo? Tanong ni Frederico, bakas ang matinding takot sa boses. Si Tomas, nanginginig na sagot ni Imelda. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Siya ang may pakana ng lahat. Siya ang kumuha sa anak ko. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Frederico. Tumalikod siya at hinarap ang kanyang ina na nakatayo pa rin at gulat na gulat sa mga nangyayari. Ma, kung may mangyari man kay Leo, hinding-hindi ko kayo patatawarin. Dahil sa pag-iimbento ninyo ng kasinungalingang ito noon, nabigyan ninyo ng pagkakataon ang halimaw na inyong pinagkakatiwalaan para saktan ang anak ko. Iniwan nila si Doña Carmen na nanginginig at napaupo sa silya sa tindi ng pagsisisi at gulat. Mabilis na sumakay ng kotse sina Frederico at Imelda upang puntahan ang istasyon ng pulisya at itrack ang sasakyan na tumangay kay Leo. Ngunit sa kabilang banda, sa isang madilim at abandonadong bodega sa labas ng lungsod, dinala si Leo. Nakatali ang mga kamay at paa ng bata sa isang silya at ang bibig ay nakatakip ng tep. Pilit siyang nagpupumiglas, pinagpapawisan ng malamig habang nakatingin sa paligid. Malawak ang bodega, puno ng mga lumang kahon, amoy kalawang at may kakaibang amoy ng mga panimpla at alikabok. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto at nilapitan siya ni Tomas. Tinanggal ni Tomas ang tape sa bibig ni Leo nang may mapaglarong ngiti sa labi. Huwag kang matakot, Leo, bulong ni Tomas. Ang mukha ay tila demonyo sa ilalim ng madilim na ilaw. Hindi kita sasaktan kung sumunod ka sa mga sasabihin ko. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako ginaganito? Iyak ni Leo. Nanginginig ang boses sa matinding takot at galit. Nasaan ang mama ko? Pakawalan mo ako. Ang nanay mo? Natawa si Tomas ng pagak. Ang nanay mo ay isang sinungaling na nagbenta sa iyo noon pa man. At ang tatay mo naman na bilyonaryo? Abala sila ngayon sa pag-aaway kung paano ililigtas ang kumpanya nila kaysa sa iyo. Umiling ng umiling si Leo. Kahit galit siya sa kanyang ina dahil sa mga napanood niya sa screen noong gabing yon, may bahagi sa kanyang puso na nagsasabing hindi totoo ang sinasabi ng lalaking ito. Naalala niya ang mga gabing puyat ang kanyang ina para lang ipagluto siya at pag-aralin. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Sigaw ni Leo sa mukha ni Tomas. Isang malakas na sampal ang lumipad sa mukha ni Leo, dahilan para mapayuko ang bata at magdugo ang gilid ng kanyang labi. Tumahimik ka! Galit na sigaw ni Tomas, nawala ang peking ngiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang cellphone ni Leo, nag-record ng isang video at ipinadala ito direkta kay Frederico Laurel. Sa loob ng kotse habang binabagtas nila ang daan patungo sa bodega sa tulong ng isang kakilalang pulis na nag-trace sa signal ng telpono, biglang tumunog ang telpono ni Frederico. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ito ni Frederico. Isang video. Nang makita nila si Leo na nakatali at duguan ng labi sa screen,
Halos madurog ang puso ni Imelda. Napasigaw siya sa tindi ng sakit at hinawakan ang screen ng telpono na parang mahahawakan niya ang kanyang anak. Frederico! Iligtas mo ang anak ko! Pakiusap, patayin ko man ang sarili ko, iligtas mo si Leo! Pagmamakaawa ni Imelda habang humahagulgol sa dibdib ng lalaki. Kasabay ng video ay ang mensahe mula kay Tomas. Gusto mo bang makitang buhay ang iyong nag-iisang tagapagmana, Frederico? Dalhin mo sa akin ang buong pirma ng paglilipat ng ownership ng tsuhi ng restaurant at kumpanya sa pangalan ko? O kukunin ko ang hininga ng anak mo sa loob ng 1 oras? Nanginig ang mga kamay ni Frederico habang binabasa ang banta. Tumingin siya kay Imelda. Alam nilang nauubusan na sila ng oras at si Tomas ay may dalang kamatayan. Habang mabilis na binabagtas ng sasakyan ni Federico at Imelda ang kahabaan ng highway patungo sa lumang industrial na zona, ang bawat segundo ay parang tumitigil sa tindi ng kaba at takot. Ang mga mata ni Imelda ay namumula at nakatutok sa labas ng bintana, habang ang mga kamay niya ay nanginginig at mahigpit na nakakuyom sa kanyang laylayan. Sa kabilang dako, sa loob ng malamig at maalikabok na bodega, unti-unting namumulat ang kaisipan ni Leo. Sumasakit ang kanyang pisngi mula sa sampal ni Tomas. Ngunit mas masakit ang bigat ng katotohanang unti-unting pumapasok sa kanyang isip. Habang nakatali siya sa silya, naalaala niya ang mukha ng kanyang ina nung gabing binabato ito ng kahihiyan sa entablado. Ang mga mata nitong puno ng pagmamakaawa. Ang panginginig ng boses nito habang sinasabing walang katotohanan ang paratang. Hindi ko alam kung ano yung nasa screen. Wala akong tinanggap na pera, anak. Bumalik sa pandinig ni Leo ang mga salitang yon. Nayon, habang mag-isa at nakagapos sa harap ng lalaking nagangalang Tomas, naintindihan na niya ang lahat. Ang pekeng dokumento, ang biglaang paglitaw ng stranger, ang mga matatamis na salita na ginamit para manipulahin ang kanyang galit, lahat ng ito ay isang bitag. At siya, sa kanyang murang edad at kapusukan, ay madaling nahulog dito. Nagsisisi ka na ba na nagpadala ka sa akin? Malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Tumayo si Tomas mula sa isang lumang silyang kahoy. Bit-bit ang isang bote ng tubig at isang kutsilyo na pinaglalaruan nito sa kanyang mga daliri. Tiningnan ni Leo si Tomas nang may matalim na galit sa mga mata. Ikaw ang naglagay ng video na yon sa screen. Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Tumawa si Tomas. Isang tawang puno ng lason at panlilibak. Matalino ka pala talaga, bata. Mana ka nga sa iyong ama. At sa iyong ina na masyadong nga pagpanggap. Oo, ako ang gumawa noon. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ko. Ang mga laurel ay umakyat sa tuktok sa pamamagitan ng pagyurak sa mga tulad namin. Panahon na para bayaran nila ang lahat ng utang nila sa akin. Hinding-hindi ka magtatagumpay. Sigaw ni Leo kahit nang inginig ang kanyang boses. Ang tatay ko at ang nanay ko, hinding-hindi ka nila hahayuang manalo. Talaga lang nga? Ngumisi si Tomas sabay lapit kay Leo. Inilapit niya ang malamig na talim ng kutsil sa pisingi ng bata. Tingnan natin kung gaano katatag ang tatay mo kapag nakita kanyang dugo ang nakahandusay dito. Samantala, ilang kilometro na lamang ang layo ni Federico at Imelda sa bodega. Hawak ni Federico ang kanyang telpono, sinusubukang tawagan ng mga pulis para magpatulong sa isang taktikal na operasyon. Ngunit ipinaliwanag ng mga ito na kailangan nilang maging maingat dahil may bitbit na baril at banta ang suspect. Hindi na tayo makakapaghintay sa mga pulis, Federico. Basag ni Imelda sa katahimikan ng kotse. Ang boses ay puno ng matinding desperasyon. Maaari niyang patayin si Leo habang nagpaplano sila. Imelda, mapanganib, wala akong pakialam sa panganib. Sigaw ni Imelda. Ang mga luha ay muling bumuhos.
Anak ko ang nasa loob ng bodega na yon. Kung may mangyari kay Leo, wala na ring kwenta ang buhay ko. Nang tumigil ang sasakyan sa madilim at liblib na compound ng lumang bodega, dahan-dahang lumabas sina Frederico at Imelda. Madilim ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan at ang mga kalawangin ng bakod ang sumasalubong sa kanila. Alam nilang kapag nagkamali sila ng galaw, mapapahamak si Leo. Ngunit bago pa man sila makahakbang papasok sa pangunahing pinto ng bodega, may nasinghap si Imelda. May naamoy siya sa hangin. Isang pamilyar na amoy ng mga panimpla na hinaluan ng sunog na mantika at kakaibang chemical. Ang parehof amoy na nagmula sa lumang kusina ng mga Laurel noon. At sa tabi ng pinto, nakaparada ang itim na van na binanggit ng guru ni Leo. Magkasamang huminga ng malalim sina Frederico at Imelda. Sa kabila ng takot, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, nagpalitan ng isang matibay na pangako. Ililigtas nila ang kanilang anak, maging kapalit man ito ng kanilang mga buhay. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng nag-iisang bumbilya sa gitna ng malawak na bodega, unti-unting lumapit si Tomas kay Leo habang patuloy na pinaglalaroan ng kutsil sa kanyang mga kamay. Ang mukha ng bata ay maputla na dahil sa gutom, takot at pagod, lunit na natili itong lumalaban sa pamamagitan ng matalim na titig. Mukhang naiinip na mga magulang mo, bata, ani Tomas habang sinisilip ang labas sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto. Narito na sila. Sa labas, dahan-dahang itinulak nina Frederico at Imelda ang tagong pinto sa gilid ng bodega. Walang ingay ang kanilang mga yabag habang tinatahak ang sementadong sahig na puno ng alikabok at mga lumang kahon. Ang bawat paghinga nila ay pigil, nagmamasid sa paligid upang alamin kung nasaan si Leo. "Tomas! Lumabas ka riyan?" Sigaw ni Frederico mula sa malayo, ang boses ay puno ng otoridad at galit. "Huwag mo nang idamay ang bata. Ako ang kalaban mo. Ako ang harapin mo." Napatigil si Tomas sa paglalakad. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lumingon siya kay Leo, hinawakan ito sa buhok at marahas itong itinayo habang nakatali pa rin sa silya. Itinutok niya ang kutsil o sa leeg ng bata. "Aba, dumating na nga ang ating bayani!" Sigaw pabalik ni Tomas, umalingaw-ngaw ang boses sa buong bodega. "Lumabas kayo rito sa liwanag kung ayaw ninyo makitang hiwa-hiwalay ang leeg ng nag-iisang tagapagmana ng mga Laurel." Agad na lumitaw mula sa dilim sina Frederico at Imelda. Nang makita ni Imelda ang kanyang anak na duguan ng labi at nakatali, napatakip siya ng bibig upang pigilan ang pag-iyak. "Tomas, pakiusap." Nanginginig na pakiusap ni Imelda, humakbang siya ng ilang ulit pasulong kahit pinigilan siya ni Frederico. "Huwag mong saktan ang anak ko. Dalhin mo na ako. Ako ang saktan mo, wag lang ang bata." "Mama!" Iyak ni Leo nang makita ang ina. Sa sandaling yon, ang galit na naramdaman niya nung gabing nag-anunsyo sa parangal ay tuluyang naglaho. Ang natira na lamang ay ang pagsisisi at pagmamahal. "Mama, patawarin mo ako. Naniwala ako sa kanya." "Tumahimik ka dyan!" Buliyaw ni Tomas habang diniinan pa ang kutsil sa leeg ni Leo, kaya't bahagyang umagos ang dugo rito. "Huwag kayong lalapit! May hawak akong remote control dito. Ang bodega na ito ay puno ng mga tangke ng gas at chemical. Isang pindot ko lang, sabay-sabay tayong mauupong abo dito." Natigilan sina Frederico at Imelda. Tiningnan ni Frederico ang mga dingding ng bodega. Tama si Tomas. May mga nakakabit na kable at tangke ng gas sa paligid. Isang maling galit o pag-atake ng mga pulis sa labas ang maaaring magpabagsak sa buong gusali. "Ano ang gusto mo, Tomas?" Tanong ni Frederico, pilit kinokontrol ang nanginginig niyang boses upang kumalma. "Gusto mo ang kumpanya?
Kayo ang masunod. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamay-ari ko sa Laurel Group. Pirmahan natin ang kasunduan ngayon din. Pero pakawalan mo ang mag-ina ko. Natawa ng malakas si Tomas. Ang galante mo naman ngayon, Frederico. Pero huli na ang lahat. Hindi lang kumpanya ang gusto ko. Gusto ko ring maramdaman ninyo ang sakit ng mawala ng pamilya, gaya ng ginawa ng tatay mo noon sa pamilya ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Frederico naguguluhan. Anak ako sa labas ng inyong ama! Sigaw ni Tomas. Ang mga mata ay naglalagablab sa pot at luha. Itinago niya kami! Pinabayaan niya kaming mag-utom habang kayo ay lumaking lumalangoy sa yaman. At noong nagmakaawa ang nanay ko para sa tulong, pinalayas lang kami ng nanay mo si Doña Carmen. Kaya nararapat lang na masunog ang buong imperyo ninyo hanggang sa abo. Habang abala si Tomas sa pagsigaw at paglabas ng kanyang matinding hinanakit ng nakaraan, mabilis na nag-isip si Imelda. Napansin niya na medyo lumuwag ang pagkakahawak ni Tomas sa kutsil, yun dahil sa pag-iinit ng ulo nito. At sa tabi ng silya ni Leo, may isang sirang bakal na pwedeng gamitin. Huminga ng malalim si Imelda. Tumabi siya ng kaunti kay Frederico at binulungan ito. Distansyahan mo siya. Ako ang gagawa ng paraan. Bago pa man makapagsalita si Frederico, biglang sumugod si Imelda habang sumisigaw ng malakas upang agawin ang atensyon ni Tomas. Huwag mong saktan ang anak ko! Nagulat si Tomas. Sa pagbalaling niya ng tingin kay Imelda, nawalan siya ng tiempo. Agad na kumilo si Frederico, tumakbo ng mabilis at sinunggaban ang kamay ni Tomas na may hawak na kutsilyo. Nagbuno ang dalawang lalaki sa sahig. Mama! Sigaw ni Leo. Tumakbo si Imelda palapit kay Leo. Mabilis na kinuha ang nalaglag na piraso ng bakal mula sa sahig at pinilit na lagutin ang makakapal na lubid na gumagapos sa kanyang anak. Habang napupuyo sa galit si Tomas at pilit inaagaw ang baril mula sa kanyang bulsa habang nakikipagbuno kay Frederico, narinig nila ang malakas na tunog ng pagkabali ng huling lubid. Malaya ka na, anak! Sigaw ni Imelda. Ngunit sa sandaling yon, bago pa man sila makatayo, nakuha ni Tomas ang baril mula sa kanyang baywang. Habang nakahiga at nakapatong si Frederico sa kanya, itinutok ni Tomas ang baril direkta kay Imelda na kasalukuyang tinutulungan si Leo na makatayo. Kung hindi kita makukuha, papaslangin ko ang pinakamamahal mo. Sigaw ni Tomas habang kinakalabit ang gatilyo. Bang! Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw at pumatay sa katahimikan ng buong bodega. Ngunit sa halip na tumama kay Imelda, si Frederico ang mabilis na humarang at yumakap sa mag-ina. Ang bala ay tumama sa balikat ni Frederico, dahilan para mapadaing siya sa sakit at bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Umagos agad ang sariwang dugo sa kanyang puting polo habang mabilis na kumalat ang pulang mansa sa sahig. Frederico! Sigaw ni Imelda. Napaluhod siya at sinalo ang katawan ng lalaki bago pa ito tuluyang bumagsak sa sementadong sahig. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng dugo habang pilit niyang pinipigilan ang sugat. Ayos lang ako. Ang mahalaga, ligtas kayo. Hirap na wika ni Frederico habang pinipilit numiti sa kabila ng matinding kirot. Nang makita ni Tomas na hindi siya nagtagumpay at narinig na ang sirena ng mga pulis sa labas na papalapit sa bodega, nawalan siya ng ulirat sa takot. Tumayo siya ng mabilis, iniwan ang baril at tumakbo patungo sa likod ng bodega upang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Sa pagbukas ng pangunahing pinto, sinalubong siya ng mga tauhan ng pulis, siya na may nakatutok na baril. Walang nagawa si Tomas, kundi itaas ang kanyang mga kamay at sa pilitang bilikutin ng posas. Mama, si Papa! Iyak ni Leo habang nakaluhod sa tabi nila, yakap-yakap ang kanyang ama na nagsisimula ng manghina
dahil sa dami ng dugong nawala. Tumawag kayo ng ambyulan, sigaw ni Imelda sa mga pulis habang umiiyak. Ngunit bago pa man makalapit ang mga rumespond, narinig nila ang kakaibang tunog mula sa mga kable at tangke sa paligid ng bodega. Zzz, zzz. Dahil sa pagkakabangga at pagkabagsak ng mga gamit kanina, nagkaroon ng short circuit sa mga kable ng kuryente na nakakonekta sa mga tangke ng chemical. Nagsimula ng sumiklab ang maliliit na alab ng apoy mula sa sahig. Mabilis na gumapang patungo sa mga kahon at basahan. Ma! Papa! Kailangan nating lumabas dito ngayon na! Sigaw ni Leo, pinipilit buhatin ng isang bahagi ng katawan ni Frederico kasama ang kanyang ina. Tulungan niyo kami! Sigaw ng mga pulis nang makita ang sunog. Agad nilang sinunggaban si Frederico upang itakbo ito palabas habang nakaagapay si Imelda at Leo sa magkabilang gilid. Habang inilalabas nila si Frederico patungo sa ligtas na damuhan sa labas, lumingon si Imelda at nakita ang isang nakakatakot na tanawin. Ang apoy ay umabot na sa pangunahing tangke ng gas. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ang init ng apoy ay umabot hanggang sa labas, at ang lumang bodega ay tuluyang gumuho sa loob ng ilang segundo. Tinutupok ng apoy ang lahat ng ebidensya at alaala ng kasamaan ni Tomas. Nakahandusay sa damuhan sina Frederico, Imelda at Leo habang pinapanood ang pagliyab ng gusali. Dumating ang ambyulan, siya ilang sandali lamang ang lumipas. Agad na isinakay si Frederico upang lapatan ng pangunahing lunas at dalhin sa pinakamalapit na ospital. Habang umaandar ang ambulansya patungo sa ospital, hawak-hawak ni Imelda ang nanginginig na kamay ni Frederico. Tahimik namang nakaupo sa tabi nila si Leo, hawak ang isa pang kamay ng ama habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang taon ng galit at pagkakalayo, ang kanilang tatlo ay magkasama na ulit. Isang pamilyang pilit pinaghiwalay ng kasinungalingan, ngunit muling pinag-isa ng sakripisyo at pagmamahal. Isang linggo ang lumipas mula nang maganap ang trahedya sa abandonadong bodega. Ang malinis at tahimik na silid ng pribadong ospital ay napuno ng simoy ng hangin na nagdadala ng kaluwagan. Nakahiga si Frederico sa puting kama. Ang balikat ay nakatali na makakapal na benda. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay habang nakatingin sa mag-ina na nasa tabi niya. Nakatayo si Imelda sa tabi ng bintana. Pinapanood ang dahan-dahan paglubog ng araw sa labas, habang si Leo naman ay nakaupo sa silya malapit sa kama, tahimik na nagbabalat ng mansanas para sa kanyang ama. "Papa, eto na po," mahinang wika ni Leo habang iniaabot ang hiwa ng mansanas sa isang maliit na plato. Kinuha ito ni Frederico sabay ng iti. "Salamat, anak. Alam mo, masarap ka palang magbalat ng mansanas. Hindi lang pala sa kusina magaling ang isang culinary scholar." Natawa ng mahina si Leo, bagamat may bahid pa rin ang hiya sa kanyang muka. Lumingon siya sa kanyang ina. "Ma, humihingi na po ako ng tawad ulit. Nung gabing yon, naniwala agad ako sa kasinungalingan dahil nagpadala ako sa pride ko. Naging makasarili ako." Lumapit si Imelda, hinawakan ng ulo ng anak at hinalikan ito sa noo. "Huwag mo nang alalahanin yon, Leo. Ang mahalaga ay ligtas ka. Natuto ka na at natuto na rin kami. Ang pamilya natin ay dumaan sa matinding pagsubok, pero buo pa rin tayo." Bumaling si Frederico kay Imelda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo at pagmamahal. "Imelda, tungkol sa pamilya ko, kina mama, naayos na ang lahat. Inilabas na ng pulisya ang buong investigasyon. Si Tomas ang umako sa lahat ng krim, mula sa pagnanakaw ng pondo hanggang sa pagkidnap kay Leo. Si mama naman,
Ibinaba na niya ang sarili niya bilang tagapang-ulo ng kumpanya. Nawasak na ang kanyang pride. Hindi ako natutuwa sa pagbastak niya, Federico. Mahinahong sagot ni Imelda. Pero sana, matutunan na niyang ang kapangyarihan at pera ay walang halaga kung mawawalan siya ng pamilya. Alam ko, tango ni Federico. At dahil dyan, gusto kong simulan natin ang lahat sa tamang paraan. Imelda Rosales, papayag ka ba na nabuwiin natin ang pamilyang ito? Pwede ba tayo magsimula ulit? Tumahimik ang buong silid. Si Leo ay napatingin sa kanyang mga magulang, naghihintay sa sagot ng kanyang ina na may halong pananabik. Ngumiti si Imelda, ngunit sa halip na sumagot ng o agad, dahan-dahan siyang umiling habang hawak ang kamay ni Federico. Federico, mahal kita. Hinding-hindi nagbago yun sa loob ng 16 na taon. Panimula ni Imelda, seryoso ngunit kalmado ang boses. Pero ayoko magmadali. Nakatali tayo sa nakaraan, sa sakit at sa mga sugat na ginawa ng iba. Gusto ko munang magpagaling. Gusto kong ibalik ang karinderya ko at gusto kong makita si Leo na magtagumpay sa pag-aaral nang hindi umaasa sa apelyido ng mga laurel. Bigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon na makahinga ng malaya. Natahimik si Federico, ngunit sa halip na masaktan, isang malalim na pag-unawa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Naintindihan niya. Hindi na ito ang Imelda na madaling diktahan noon. Isa na siyang matatag na babae na may sariling dignidad at desisyon. Nauunawaan ko, Imelda. Mahinang sagot ni Federico sabay pisil sa kamay nito. Maghihintay ako. Kung gaano man katagal, maghihintay ako hanggang sa handa ka na ulit. Ngumiti si Leo at tumayo para yakapin ang kanyang ina at ama ng sabay. Sa gitna ng mga peklat ng nakaraan, ang silid na ayon ay napuno ng tunay na init ng isang tahanan. 1 taon ang lumipas mula nang gumuho ang madilim na sikreto ng pamilya Laurel at masunog ang bodega ni Tomas. Ang Maynila ay nananatiling abala at maingay, ngunit sa isang sulok ng lungsod, may isang lugar na nagbibigay ng kakaibang init sa mga taong dumadaan. Ang muling binuhay at pinalawak na karinderya ni Imelda, na ngayon ay isa ng tanyag at iginagalang na maliit na kainan na pinangalan ng Rosales Kusina. Sa loob ng kainan, abalang-abala ang mga tao. Masaya ang tawanan at ang amoy ng pamilyar na pampalasa ay lumilikha ng pamilyar na aliw. Sa gitna ng kusina, nakasuot ng malinis na puting uniforme at apron ang isang binatang may hawak na sandok, si Leo. Sa edad na 17 taon, isa na siyang ganap at magaling na culinary student, nagtatrabaho ng may dedikasyon at walang pagmamataas. Sa pinakasulok ng kainan, malapit sa isang malaking bintana na tinatamaan ng sikat ng araw, naroon ang isang espesyal na mesa. May nakalagay ditong maliit na letrero o gawa sa kahoy. Reserbado. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kainan. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo at pantalon, si Federico. Wala nang bakas ng pagiging nagmamadaling bilyonaryo o ang malamig na awtoridad ng isang CEO. Ang natira sa kanya ay ang isang taong payapa ang mukha, may ngiti sa labi, at bitbit ang isang simpleng buke ng mga puting rosas. Nang makita siya ni Imelda, lumabas mula sa kusina bitbit ang isang mangkok ng bagong lutong kaldereta. Kusa nang sumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Nilapitan niya ang mesa at inilapag ang pagkain sa harap nito. Mainit-init pa, bati ni Imelda. Ang kanyang boses ay pulo ng kalmado at malalim na kasiyahan. Inamoy ni Federico ang pagkain sa katumingin ng diretsyo sa mga mata ni Imelda. Walang nagbago. Ang amoy na ito pa rin ang nagdala sa akin pabalik sa iyo noon,
At ito rin ang nagpatuloy sa akin ngayon. Napo si Frederico sa tapat niya. Hindi na sila ang mga taong pinaglaruan ng tadhana 16 na taon na ang nakararaan. Wala nang takot, wala nang mga lihim na itinatago sa dilim, at wala nang mga peking dokumento. Ang natira na lamang ay ang 2 taong natutong lumaban, nasugatan, gumaling, at ngayon ay handa nang magmahal sa tamang paraan. Mula sa kusina, pinapanood sila ni Leo habang nag-aabot ng plato ang kanyang ina at ama. Tumalikod ang binata, masayang numiti sa sarili habang ipinagpapatuloy ang pagluluto. Alam niyang sa wakas, natagpuan na ng kanyang pamilya ang tunay na kapayapaan. Nagsimulang kumain si Frederico at sabay nilang tinikman ang kaldereta, ang pagkain na nagkabit sa kanilang nakaraan at ngayon ay nagbubukas ng kanilang bukas. Inabot ni Frederico ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Imelda sa ibabaw ng mesa. Hindi na ito nanginginig. Mainit at matatag ito. Handa ka na ba talaga magsimula ulit, Imelda? Mahinang tanong ni Frederico. Tumango si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng araw. Handa na, Frederico? Matagal nga tayong handa. 1 taon matapos muling buksan ang Rosales kusina, ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at ginto sa kalangitan ng Maynila. Sa likod ng kainan, may isang maliit ngunit luntiang hardin na tinamnan ni Imelda ng mga halamang pampalasa, mga dahon ng sili, tanglad at basil na ginagamit niya sa bawat putahe. Tahimik siyang nakaupo sa isang silyang kahoy. Hawak ang isang tasa ng kape, habang pinapanood si Leo na abala sa pag-aayos ng mga bagong kagamitan sa kusina para sa kanyang nalalapit na internship sa isang kilalang restaurant. Wala na ang mga bakas ng pot at paghihimagsik sa mukha ng binata. Ang tanging naroon ay ang determinasyon at ang ngiti ng isang taong may maliwanag na kinabukasan. Maya-maya pa, naramdaman niya ang pamilyar na yabag sa damuhan. Isang mainit na Amerikana, o sa kasong ito isang simpleng jacket, ang dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Lumingon si Imelda. Si Frederico ang nakatayo roon, may hawak ding tasa ng kape, at ang pamilyar na ngiti na minsan niyang minahal noon at mas minahal niya ngayon. Baka lumamig na naman ang kape mo kababantay sa akin? Biro ni Frederico habang umuupo sa silyang katabi niya. Sumandal si Imelda sa balikat ni Frederico. Hindi lumalamig ang kape ko kasing bilis ng pagpapatawad ko. Matagal ko nang naiwan ang lamig ng nakaraan, Frederico. Hinawakan ni Frederico ang kamay ni Imelda, mahigpit at buong puso. Sabay nilang tiningnan ang kalanghitan. Wala na ang mga anino ng nakaraan, wala na ang mga kasinungalingan ni Doña Carmen, at wala na ang mga galit ni Tomas. Ang tanging natira ay ang simoy ng hangin, ang amoy ng masasarap na pagkain mula sa kusina, at ang katahimikan ng isang pamilyang natutong bumangon mula sa abo. Hindi naging madali ang kanilang kwento. Puno ito ng luha, dugo ang mga sugat at mga pagkakamali. Ngunit sa huli, napatunayan nila na ang pag-ibig na totoo ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang manatili, magbago at magsimulang muli ng walang itinatagong lihim. Sa loob ng Rosales kusina, patuloy na nagniningas ang apoy sa kalan. Isang apoy na nag-iinit hindi lamang sa mga pagkain, kundi pati na rin sa mga pusong muling pinag-isa ng tadhana.